Himala, isang remasterpiece ng pelikulang inilahad ni Ishmael Bernal noong 1982, ay nagaganap sa maliit na bayan ng Kapang, kung saan isang tila pangkaraniwang babae na nagngangalang Elsa, ginampanan ni Nora Honor, ay nakakaranas ng isang panghabang buhay na pangitain. Ang pangitain na ito, kung saan ang Birheng Maria ay nagpapakita sa kanya sa isang burol, ay nagsimula ng serye ng mga pangyayari na magbibigay hamon sa espiritu ng pananampalataya, komunidad, at moralidad ng bawat isa. Nagsisimula ang pelikula sa pang-araw-araw na pakikibakan ng bayang nasa kahirapan, na naglalarawan ng malupit na katotohanan ng buhay sa Kapang. Si Elsa, isang simple at mabait na babae, ay naging di sinasadyang daan para sa mensaheng itinuturing ng mga taga-bayan bilang banal. Ang balita ng kanyang pangitain ay agad na kumalat, at hindi nagtagal, ang mga deboto mula sa malalayong lugar ay bumibiyahe patungo sa Kapang, binabalik ang bayan sa isang puok na kinikilala bilang puok ng banal na misyon. Ang abilidad ni Elsa na magpagaling ng mga may sakit ay naging sentro ng atensyon, at ang kanyang presensya ay naging isang uri ng relihiyosong pagganap. Gayunpaman, sa gitna ng paghanga at pagtataka, unti-unting magsimulang magkaroon ng mga kahinaan sa likod ng mukha ng bagong natuklasang spiritualidad. Ang pelikula ay mahusay na nagbibigay diin sa mga komplikasyon ng pananampalataya, bumubuo ng isang kwento na sumasalamin sa sikolohiya ng paniniwala at ang desperasyon na nagtutulak sa mga tao na hanapin ang kakaibang kaligtasan. Habang kinakaharap ni Elsa ang mga asahan sa kanya, ang kanyang karakter ay naging isang simbolo ng pag-asa at pagsasamantala. Ang atensyon ng media ay lumalala, dala ang pagsusuri mula sa mga otoridad sa relihiyon at mga oportunista na nais kumita mula sa pangyayari. Si Bernal ay maingat na umiikot sa manipis na linya sa pagitan ng pananampalataya at panggagamit, binibigyang diin ang kahinaan ng komunidad na nahaharap sa kahirapan at ang kahalagahan ng mga himala bilang paraan ng pagtakas. Ang mga internal na pag-aalala ni Elsa ay lumitaw habang kinakaharap niya ang bigat ng pagiging tingnan bilang isang di malilimutang imahen. Ang nuansadong pagganap ni Nora Honor ay naglalarawan ng emosyonal na kalaliman ng paglalakbay ni Elsa, mula sa isang simpleng babae patungo sa isang hindi inaasahang simbolo ng pananampalataya. Ang cinematography ng pelikula, sa likod ng maanghang na backdrop ng Kapang, ay nagbibigay diin sa atmosfera, binibigyang diin ang kalungkutan at kawalan ng sigla ng bayan. Sa kalagitnaan ng gulo, si Choyong, ang kaibigan ni Elsa na ginampanan ni Laura Centino, ay nagdududa sa kredibilidad ng mga himala at nagiging tinig ng katwiran. Ang pag-aalinlangan ni Choyong ay nagdadagdag ng tensyon sa kwento, nag-aanyaya sa mga manunood na mag-isip tungkol sa manipis na linya sa pagitan ng bulag na pananampalataya at mapanuring pag-iisip. Habang umuusbong ang kwento, ang himala ay dumadaan sa mga di inaasahang pangyayari na naglalagay ng hamon sa karaniwang naratibo tungkol sa mga himala at espiritualidad. Ito ay nagiging isang malalim na komentaryo sa kalikwa ng kalooban ng tao, sa dynamics ng lipunan, at sa mga epekto ng pagsusumikap na humanap ng kahulugan sa gitna ng kahirapan. Ang klimaks ng pelikula ay humaharap sa matindi at totoong aspeto ng panganganib, trahedya, at mga resulta ng bulag na pananampalataya. Ito ay pilit na nagbibigay diin sa manunood na mag-isip tungkol sa tunay na kalikasan ng mga himala at sa kakayahan ng tao na hanapin ang kahulugan sa harap ng kagipitan. Sa kabuuan, ang himala ay isang makabuluhang pagsusuri sa pagitan ng pananampalataya, pagsasamantala, at ang paghahanap ng tao ng kahulugan. Ang magaling na pagkukwento ni Ishmael Bernal, kasama ang makapangyarihang mga pagganap, ay naglilipat ng pelikula sa isang pag-iisip bukas at makabuluhan na bahagi ng sining ng pelikulang Pilipino. Ito ay humahamon sa mga manunood na tanungin ang kanilang mga paniniwala, suriin ang mga istruktura ng lipunan, at magbalik tanaw sa malaon na kamalian ng pag-asa sa harap ng desperasyon.